Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Atid sa inyo ng Light of Visayas Sorcerer Ministry at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli, magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay at pakikinig ng Torah portion natin ngayong linggo. At muli, kasama natin ang ating Panginoon sa pamamahinga sapagkat siya mismo ang nag-anyaya sa ating lahat na tayo lumapit sa Kanya, mga napapagal, at tayo bibigyan niya ng kapahingahan. Pasanin natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Yan po ay ayon sa Mateo 11:28 hanggang 30. Ayon din po sa Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Ako po yung likod Sister Debbie Farrell with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ang ating pong Torah portion ngayon, natatalakayin sa atin ni Brother Richard, ay nakatututok po tayo sa Leviticus chapter 21 verse 1 hanggang chapter 24 verse 23 na may pamagat na and more. Ibig sabihin ay speak. Ito po ay halaw sa unang versikulo ng Leviticus chapter 21, ang pagkasabi po dito, at sinabi ng Panginoon kay Moses, magsalita o speak. At ito po yung 31st reading from the Torah na may pamagat na and more. At dito ay tatalakayin sa ating Brother Richard tungkol sa pagiging banal ng mga pari ng Israel para sa mga anak ni Aaron. Ganun din, nagbigay din to ng mga special na batas tungkol sanctity, propriety, and purity among the priesthood ng Israel. At nag-overview din tungkol sa biblical calendar, listing ng mga appointed times ng ating Panginoon. At siguro, talakayin din sa atin ni Brother Richard, ito yung unang-unang calendar na binigay ng Panginoon. Yet, after so many years, ito yung napalitan ng Gregorian calendar na siyang ginagamit natin ngayon. Okay, so bago tayo magsimula, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ang Parsha Emor na kung saan ay tatalakayin ang kabanalan na inihingi ninyo o nire-require ninyo sa mga lingkod ninyong pare at ganun din ang mga mga appointed times na inilagay nyo po at inilatag nyo upang ito po ay sundin ng inyong ah, anak at ito ay i-observe magpakailan pa man. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Emor, ano? Ito, very interesting kasi ang sinundan na passage nito last week ay yung mga sexual offenses. So, mga hindi pwedeng mga tabu, parang ganun, tabu, no? Mga hindi pwedeng relationship kasi sa Biblia lang, sa dito lang sa Leviticus ito dinefine actually. Ano yung bakit hindi pwede ang magkapatid? Bakit hindi pwede ang magnanay, magtatay, Okay. yung ang mga mag-uncle o mga yung stepmother or stepfather o mga ganun, no? May certain criteria. Ang Leviticus lang, ang Bible lang ang nagbigay ng ano na yan, ng definition. Kahit yung mga relasyon sa lalaki, babae sa babae, or tao sa hayop, walang nakaka-define yan sa iba, no? As far as I know, ang Biblia lang ang merong ganyan, no? Dinefine na hindi pwede.
Hindi pwede, no? Ito So, yung naalala ko, ah, Brad, sa Deuteronomy na banggit din, nakalimutan ko lang yung verse na sabi ng Panginoon, inuutos ko ito, matapos niya ibigay yung kanyang mga utos, sinabi niya, na inuutos ko to sa inyo sapagkat ito ang ginagawa ng mga nasyong nakapalibot sa inyo. yan, oo. Yung sinabi niya, tama ka dyan, Sister Deb, ano? Ito, Tama ang ang mga, Torah. ito ginagawa na ito nung araw, hindi siya yung Yes. modern time, yung Walang nagbago, yung pa yung rin ang kasalanan. lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga ganun. Hindi siya bago, hindi siya modern. Oo, Ganyan tsaka yung mga oh, child, yung mga, lalo ngayon child rampant molester, ngayon hindi yung hindi mga hindi ano yan, child molestation, oh, pedophilia, hindi rampant ngayon. Yan ang pinopromote ng yan, kalaban ng Panginoon. yan, Against mga Torah left, against sa oo, Torah. yan, so yun ang ano diyan, ano. Um, Ngayon, from that, inutusan ng Panginoon um, na, na wag gagawin ito. Ang kasunod, ito na, imora, no? Na kung saan ay nire-require na paano ba tayo magiging iba sa iba. So isa sa mga Mm. distinction, number one kagad yan yung sexual immorality. Oh. Nakahiwalay kagad yan, nakadefine kagad, hindi pwede itong mga ito. Mm. Meron kagad ano. Kaya sabi niya, ang mga pare, hindi sila pwede mag-asawa ng prostitute o yung mga, pag sinabi kasing prostitute, no? Ang mindset ng tao, ito yung nagpapabayad. Tama naman. Pero Mm. ang pinaka essence talaga ng prostitute sa Bible nire-refer, hindi lang yung nagpapabayad, kundi yung maraming kapartner. Iba-iba. O kung sino-sino, Sino-sino. multiple Oo. partner. Multiple partners yan. So, prostitute din yun. Tapos meron din yung mga pagans na nagsiserve sila sa mga gods nila by Mm. offering their body. Yun ang service nila. Tapos magbabayad, hindi sa kanilang bayad. Ibabayad sa temple. Yung sa Kaya ano tinatawag nila, sila ng mga temple sabugating ko. prostitutes. So ang babae ay naglilingkod siya sa kanyang Diyos-Diyosan by offering yung kanyang katawan. Tapos yung lalaki naman ay nagsiserve siya sa kanyang Diyos-Diyosan by buying yung prostitute, yung ano, yung sexual favor. Para magbayad. Magbabayad siya, pero parang offering yun. May ano, merong benefit. Oo. So, hindi napunta sa babae. O hindi napunta sa babae kasi yung babae, ano siya, Offer naglilingkod din lang niya siya. yon. Ayun ang offer Parang naman niya. offering din niya yon. O yung lalaki naman, o sige, magbibigay din siya ng pera papunta dun sa temple, pero meron siyang fringe benefit. Meron siyang ano. So, yun ang temple prostitution yon. Kaya maski sa New Testament, sa Brit Kadesha, kinukondem yon. Huwag kang pupunta ron. Isa yan sa four essentials na nire-require sa mga Gentiles na magjo-join sa congregation ng mga righteous. Ibig sabihin mga Torah abiders. Hindi ka pwedeng sumamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatry. Hindi ka pwedeng kakain ng dugo. Hindi ka pwedeng kakain ng yung double dead na animal o yung double kill na animal or yung ano yung parang tawag doon yung roadkill, ganun ano. Tapos ang number four doon yung sexual immorality. So nasa Acts 15 yan, tsaka Acts 16, no? Ano yan, dinefine nila yan. Acts 15 more of actually. Kasi yung 16, dala-dala na ni Paul yung ano na yan eh. Yung, But i-define din natin yung mga parang sabi mo yung roadkill ng mga hayop. Parang oo, sasaan lang o bigla na lang namatay. oo, Ah, ang pagkaunawa ko, one of the reason kahit ito ay clean animals ay dahil hindi dumalo yung kanyang dugo lumabas. yes. At Ang hindi ano siya kasi doon, anything na dead pinatay. is already unclean. Pero kapag Mm, pag inano to ng right way, kina, para sa then pinatay. ano to, okay lang. So tama ka doon, Sister Deb. Dahil naiwan yung dugo niya sa Oo, kanyang nandun sa katawan, katawan.
hindi mo pwedeng kainin yun. Tapos namatay na siya, ano na yon, Masama. ililibing mo na yon. No, hindi na pwede yon. Ganun din yung mga yung mga kinain ng ano, ng halimbawa kunwari may ano ka, may manok ka, tapos kinagat ng Pinatay ng aso aso o ng ng ibang hayop. ng ibang hayop, no, ano. Tapos parang buhay pa, parang naghihingalo pa, tapos parang pwede pa to, kainin ko to, sayang eh. Hindi na Di ba? pwede. Hindi na pwede yon, unclean na yon. Yung mga gano'n, no? So we need to Oo. understand na Baka kahit clean siya, na-contaminate na siya ng ano. contaminated na siya, hindi na pwede yon. So ang ano doon dapat ilibing na. So ang holiness o pagkakaiba na nire-require sa mga servants ng Panginoon, kasi hindi lang po ito sa mga priest. Pag sinabi kasing priest dito, may literal priest, yung Levitical, tsaka yung mga Aaronic priest. Pero in general, lahat ng ano ng Panginoon are ministers of the faith. Hmm. So may priestly duty. Not maybe not exactly a priest, pero may priestly duty. Kaya nga pwede tayo mag-pray para sa ibang tao. That's a priestly duty. Kaya pwede tayo mag-share ng Torah sa ibang tao. That's a priestly duty. Pwede tayo magbigay ng advice sa ibang tao. That's a priestly duty. So therefore, we are priest in a way, no? Pero practice pa lang 'yan. Kasi ang tunay na priesthood talaga natin pagdating sa millennial kingdom. Okay? So, um, having said that, may mga certain requirements na hindi pwedeng gawin ang isang priest. Hindi siya pwedeng ma-defile, hindi siya pwedeng ah, marami siyang hindi pwedeng gawin. Hindi siya pwedeng mag-marry ng prostitute o yung mga maraming multiple partners. Hindi siya pwedeng makipaghalubilo sa mga kung saan-saan, ano. Hindi nga niya pwedeng i-rip yung kanyang clothes, no. May mga certain things, hindi siya pwedeng humawak ng patay, mga ganon eh. May mga certain requirements, no. So, yun, ano, based dun sa kanyang um, ginagawa, meron pa siyang isang requirement na yun nga, hindi kakain ng blood. That's a very thing na hindi mo pwedeng gawin. Kaya the whole Leviticus is an instruction para sa mga believers yun, Sister Debe. So, that includes anong requirement sa sa mga priest. Hindi 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 ka pwedeng ano hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay. Ngayon kung hindi mo alam, you are bound to actually violate this. Pwede ka magkamali in that way. So therefore, maging careful. Kaya sabi nga sa Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. You meditate on it day and night so that you will be careful to do. You will be careful to do everything, hindi something, many things, hindi one thing, kundi everything, so that you will be careful to do everything that is written in it. Yan ang ano. Kaya lang minsan tumatalo na tayo doon sa prosperous and successful agad eh. Dapat dapat tumitigil tayo ron sa ano you should be careful to do that everything that is written in it eh. Yung kasunod Hmm. doon, ano na lang yun, it happens. So, having said that, maging careful tayo sa the way we live our lives, no? So, based sa relationship, based sa kinakain, and now sa Leviticus 23, yung mga ino-observe na mga kapistahan. Yun ang ano that makes us different from everybody else. Anong pagkakaiba? Ay, yung iba kasi, sabihin nila, oh, iba kami. Pero, iba lang ang simbahan. Pero same day. Same mga feast. O di pareho lang din. Di ba? Anong pagkakaiba talaga? Di ba? Yun ang difference, no? Um, pero ang instruction ng Panginoon, ito, sabi niya, these are my days. My days.
Yan ang sabi niya eh. So sinimulan niya sa Sabbath ito eh. Ang 6 days, dinefine niya talaga on the 6th day. On the 7th day. 6 days you work on the 7th day. So ang very clear na sinabi niya, these are my days. No? So ang una dito, after the Sabbath is the Passover. Yung Passover itself, which is on the Nisan 14, hindi siya, for some reason, hindi siya um, special Sabbath. Later on, explain ko why not. Ang first day of Feast of Unleavened Bread. So, kaya during the time ng apostolic time, I mean first even panahon ni Yeshua, and even until now, ang Passover, yung Feast of Unleavened Bread is considered as a Passover. The whole parang 7 days or 8 days ang Passover nila. Pero tapos yung first day, yung Passover na sinasabi sa Bible, sinasabi nila the day of preparation. Mm. Na-mention din 'yan sa sa mga gospel. Pero yun talaga ang Passover, 1 day lang, hindi 1 week. Kasi yung next nun is Feast of Unleavened Bread. Kaya merong tinatawag na Paschal controversy nung araw eh. Kasi yung iba, hindi, ano tayo eh, Passover week yan eh. Ganon. Yung Nisan Mm. 14 is the preparation. Ang Passover talaga natin is on the 15th. Ganon ang ano nila. Kasi holiday yon. Pero hindi ganon ang utos ng Panginoon. Sabi niya, on the 14th day tayo. 15th day, Feast of Unleavened Bread. Tapos, yung first fruit. No? Um, Ngayon, yung Feast of Unleavened Bread, nangyari na ito, ginawa na natin, may certain criteria. One is dapat walang leaven sa buong bahay. Anything with leaven dapat naalis na yon. Tapos wag kakain ng anything with leaven. Tapos thirdly is dapat kumain ng unleavened bread. So three things, no? Um, and there's a reason for that. No? Una, of course, lahat ng appointed feast, meron tinatawag na um, yung monumental event that happened in the past. Ito ang pagkakaiba ng lahat ng mga kapistahan ng mundo compared sa kapistahan ng Bible. For example, ano ang monumental event that happened in the past ng February 14, di ba? Yung Valentine's Day, di ba? Ino-observe din ito ng marami ng mga churches, love daw yan, ganun, ganun, ganun. Pero pag tiningnan mong historical background yan, yan yung time na maraming ano yan eh, parang it's a bad um, maraming bad historical event. So you don't celebrate those, di ba? Ang ang biblical feast, lahat merong monumental event that happened in the past. For example, ang Passover, simulan na lang natin ang Sabbath. Ang Sabbath, ang monumental event nito, nagpahinga ang Panginoon after creating the heavens and the earth. Isipin mo, hindi siya nagpapahinga pero nagpahinga siya. That's a monumental event. Create niya lahat and then on the 7th day, he rested. That's one. Yung monumental event ng Passover ay alam natin yung sa Egypt. Common yon. Pero meron pang mga mas ancient doon na could have been, no? One is yung um, uh, yung pagbigay ng um, yung killing ng ano kasi may nung klinoth si Adam and Eve, um klinoth sila, may pinatay na animal. So sabi ng mga sages, it could have been a sheep. So merong yun ang isang event na nangyari. First killing of an animal, no? Para makover ang nakedness ni Adam and Eve. Although they were judged, apparently, ayon din sa mga sages, on Yom Kippur, yun ang judgment.
hindi naman kagad sila sinipa. Parang ang bilis lang ng kwento pero hindi naman kagad. It took time. On the Passover, doon sila ni-release. Pero clean-off muna sila. Um, so anyways, pero again, ang greatest talaga na monumental event ng Passover is yung death mismo ni Yeshua. Wala nang tatalo ron eh. Di ba? Um, Ngayon, yung ano naman ang another thing is mayroong prophetical event in the future. So merong monumental event in the past tapos merong prophetic event sa future. Ito yung Great Passover na kung saan babalik ang Messiah. Sinabi niya, I will not drink this cup again until the kingdom of God, until I return in the kingdom of God. So, um, yun ang ano ron, ano? Merong may mangyayari na walang event ang All Saints Day, All Souls Day, even Christmas, anong event nun? New Year, anong event nun, di ba? Anong prophetic event nun? Valentine's, Easter, wala yun eh, di ba? Um, what about ang Feast of Unleavened Bread? Alam natin na nung pinaalis ang mga um, yung mga Israelites, wala na silang time para mag ano ng dough. Pinalayas kagad sila, pinaalis na sila mabilisan. So yung mga dough nila ay dala-dala nila tapos dahil mainit na ano naluto naging matza. O yun ang una ron, no? That's one. Second is yung unleavened na manna. That's also one thing. So, tapos merong prophetic event in the future. Ano yung prophetic event in the future? Di ba? Well, prior to that, meron pang isa. Si Yeshua is yung namatay siya on the Feast of Unleavened Bread. I mean, nilibing siya. Kaya nga sabi niya, um, sa pag nagpapasalamat tayo ng bread, yung basic na blessing ng bread, yung Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz, or blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Wala namang bread unless nahulog yung bread, di ba? So anong nililift mo from the earth? Manna during the time, yes, maybe. So from heaven to earth. Pero in reality, sinabi ni Yeshua yun, ni Yeshua na hindi na ang Father ang nagbigay, hindi si Moses ang nagbigay ng bread, kundi ang Father. Tapos siya ay bread of life. So from the earth, meaning siya ay nilibing. And then he was brought forth. Nag-resurrect siya. So every time na nagbi-blessing tayo ng bread, it's a declaration ng um, coming and resurrection of the Messiah. So what is very interesting is this. Yang blessing na yan is uniform sa lahat ng Jewish sect. Lahat ng Jewish people, iisa lang ang pagpapasalamat ng bread. Kung ganoon, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Iisa lang yan. So maybe they are not declaring o hindi nila sinasabi na si Jesus ay Messiah. They don't even call him Jesus kasi, Yeshua talaga pangalan niya. Or they commonly call him Yeshua. Pero they declare certain things. Katulad nito, maski nga yung ano yung kanta na ano yung Ushab Tamayim Ushab Tamayim Bisason Mimaynaya Yeshua. Binabanggit din nila ang pangalan ni Yeshua. Hindi lang the way the Christians would say it. So kaya they are not far from salvation. Yun ang ano, when they keep the commandments, they're there. Anyways, anong monumental event in the future? Anong prophetic event in the future? Dahil sinless ito, remember, inaalis yung nag-house cleaning tayo, kiniklean natin ang mga bahay-bahay.
Yan yung house cleaning sa tribulation, Sister Deb, mga kapatid, mga kapatid. Pagdating ng Panginoon, lilinisin niya, alisin niya lahat ng mga may leaven, itatapon niya. Kaya yung buong millennial kingdom is unleavened bread yun. Unleavened yun. Walang sin yun. Ito ba yung mangyayari after ng judgment? No, ng millennial kingdom, ng tribulation. Meaning Tribulation tribulation. muna. So, Oh. hindi pa So, yung judgment. cleaning of ano muna, may cleaning of, kasi may cycle yan eh. Again, Separation. ang appointed time ay yan din yung timetable of God's salvation for mankind. So may Mm. certain ano yan, may certain sequence. Ano mga sequential event, ano? And it will happen before, during and after ng millennial kingdom. For example, yung great Passover of the Lamb ay mangyayari in the midst of tribulation. Kaya nga, sabi sa Psalms 23, you prepared a table before me in the presence of my enemies. So yun eh. So may great tribulation, pero kinuha niya, yun ay yung tinatawag na harpazo. Ginather niya ang mga tao to be with Him. Protected tayo. Katulad ng mga children of Israel, protected tayo. ah Katulad ng sa Egypt, while yung kalaban ay pinapanish. So protected tayo, yun no. Tapos of course yung ano yung uh, uh, Feast of Unleavened Bread is 7 days. O bakit? Ang millennial kingdom is 1,000 or at least 10 man lang ang representation. Hindi. 7 is actually perfection. So there is perfection, kaya nga 7 days yun eh. There is perfection during the millennial kingdom. Yan din yung day of the Lord na tinawag. Kasi one day of the Lord is 1,000 years. No? So that's that. Tapos, meron kang Feast of Unleavened Bread. Sorry, Feast of First Fruit. Yung Yom HaBikurim. Uh, um, Feast of First Fruit. Ito yung sineselebrate lang ito o sinelebrate lang ito nung nakapasok ang children of Israel sa land of promise. Yun nung nakapasok na sila. So, tapos after that, parang hindi na ulit sinelebrate. Parang hindi na masyado recorded. And we have to take note na nakapasok ang children of Israel on the 50th Jubilee. 50th Jubilee from Adam. So, kaya tapos may judgment nga na sabi ng Panginoon, there will be 120 years ang nilagay doon, pero hindi naman years. It's 120 period. Ano yung period na yun? Merong 7 timeline ng Panginoon. Hour, day, week, month, year, Shemitah, every 7 years, and Yubel or Jubilee every 50 years. So yung 120, akala nila edad ng ito yung time na binild ni Noah ang ark. So paano makakabuild wala pang pinapanganak sa mga anak niya ron. So mag-isa lang siya, di ba? Tapos baby tumutulong yung mga anak niya, di ba? So ang iba naman sabi, hindi, timeline ito ng mga tao. Ito yung edad ng tao. Pero wala namang 120 years eh. It's either mahabang mahaba o maiksi eh. So bihira yung 120. Even i-average mo, it's not. So what is 120 then? Yan yung timeline na kung saan sabi niya, ihihinto na niya ang humanity. Kasi ang humanity, mortal. So from the time of the declaration, which is year 1,000 yan, from the time of Adam, you count 6,000 from that. That is 120 jubilees. One Yubel, one jubilee is 50 years. So 120 times 50 is 6,000 years. So from the time of the declaration, yung dineclare yung killing ng ng flood, nung inano yung flood, dineclare na doon um, sa Genesis 6. Pero hindi pa kagad nangyari ang flood. Plinano pa lang, nagbigay pa lang ng judgment ng Panginoon.
to up to the end of millennial kingdom, that is exactly 6,000 years. Yun, no? So, yun ang 120 Yubel. Anyways, going back dun sa, ano, no, sa futuristic event ng Feast of Unleavened Bread, it pertains to the millennial kingdom. Okay? Does it also pertain to new heavens and new earth? Definitely. Kasi cycle yan, ikot-ikot lang yan hanggang na-fulfill na lahat. No? What about ang Pentecost? Ano naman ang ano nito? Ay, di, balik tayo doon sa first fruit. Ano naman itong first fruit na to? Ito ang representation nito, ang future event nito. Well, ang monumental event that happened in the past. Unang-una is nakapasok ang Israel sa land of promise. Yun ang isang ano ron, no? Monumental event. That's first. Second monumental event na napakalaki talaga is ito dito nag-resurrect si Yeshua. The biggest thing ever, di ba? Ano naman ang futuristic event na mangyayari in the future? Yan yung it represent yung resurrection. First resurrection. Tapos makakapunta tayo ng Israel. Kasi idadalhin tayo ron. Kaya nga sabi sa Isaiah, yung mga sumusunod sa kanya, maski yung mga Gentiles na nagsumusunod sa kanya, he will bring them to the holy mountain. No? So, ang holy mountain, Mount Zion, Mount Moriah. So magkatabi lang naman yung Mount Zion and Mount Moriah, tapat. So anyways, ang Mount Moriah doon ang Temple Mount. Ang Mount Zion doon ang yung Jerusalem, pinaka ano niya, Old Jerusalem. So anyways, yung first fruit, first resurrection. Kaya nga sabi sa Bible, strive that you can enter into the first resurrection kasi there is no more death. Ang second resurrection, ang chance of being saved is very, 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 very small. So you don't want to be there. We don't want to be there. Okay? So ngayon, ang fourth feast na minention dito is yung Pentecost. Pentecost or ito yung giving of the law. So again, ang anong monumental event that happened in the past, giving of the law. So ito yun, no? Sa Mount Sinai, nag-appear yung mga tao ng Panginoon na sinulat niya, Israel became a nation on this day. No? Another monumental event that happened in the past, of course, the coming of the Ruach HaKodesh sa Acts 2. Yeah? And it's a very big thing nangyari yun. Ano? Ano naman ang mangyayari sa in the future? Yan. Yan ang maganda dyan. Ito yung fulfillment ng Jeremiah 31:31 to 33. Na kung saan the law will be written in the hearts of men. Hindi na yung sa tablet of stone. Dito sa puso na natin. And how does it work? Kasi the Lord will be here Himself. He will teach us His ways. Remember, sa Mount Sinai, bumaba rin ang Panginoon. Narinig natin siya, nakita siya ni Moses. Ang futuristic fulfillment ng Pentecost is about Yeshua teaching us His own law. Yan ang maganda ron. So, again, may future event yan. Ang next is Yom Teruah or Feast of Trumpet. Ito maraming event ito eh. Marami ring event ito. One is according to Book of Job, ito yung nung create ang earth. Nag-rejoice ang ano eh, yung they shout for joy. That's the first word na makikita mo yung Yom Teruah. The day of the shouting, Yom Teruah. The day of the shouting of the angels. Dahil glorify nila ang Panginoon dahil He created the earth. He created yung ano. It's just so wonderful. Amazed na amazed sila. So that's one. Another is of course yung ito yung crowning ng mga kings ng Israel during this time, no? Ngayon, futuristic event, crowning of the Messiah's king. The coming of the... Sinabi na ng Panginoon yun sa Matthew 24. Sinabi rin ni Paul. Sinabi rin sa Revelation.
Another monumental event ng Yom Teruah, doon binigay ang Book of Revelation. On the Lord's Day. Lord's Day kasi single day. It could have been Yom Kippur, Yom Teruah, o Yom Habikurim. Tatlo lang yan eh. Pero obviously, based sa mga sequencing ng Book of Revelation, unang-una, marami ron na sound of the voice of the many waters. Yon. So, pertaining to Yom Teruah yon. Um, Tapos yung tawag dito yung appearance of the king, si Yeshua. Tapos yung judgment sa yung Teruah rin ginagawa yan. So judgment ng seven ecclesia. Tapos nakita niya sa Revelation 5 yung crowning ng Messiah nung wino-worship siya ng mga angels. Iyan nangyayari yan on Yom Teruah. So nakita na niya. Right? So, futuristic event, the Messiah will come on that day to be crowned as king. Okay? Um, and of course, judgment um, ng God's people. May judgment din ng God's people, yeah. Kasi judgment begins in the house of God. Always yan. Uh, from the time na it was declared, even sa hindi mas nauunang ginajudge ng Panginoon ang kanyang mga anak kesa sa mundo. Always yan. So, uh, Kukunin mo na yun. Yun ang paraan niya ng separation. yan, no, Kagaya dinidisiplina muna ng niya ang mga anak niya bago iba. separating the tares, the wheat from the tares. Sa unahin Yan, yung wheat. yan, no, Separating the goats, the lamb, the from the sheep from the goats. from the goats. So, Unahin niya yung mga so sheep. inuuna. So may judgment ang Panginoon. Some are being reprimanded, some are being rewarded, you know. Um, So doon tayo sa reward, dapat gawin natin ang lahat ng magagawa natin to get that yung ma-please natin ng ating Panginoon, no? So yun yung Yom Teruah. Well, of course, yung Yom Kippur is judgment for the world, pero ito naman ay covering kasi Yom HaKippurim, meaning it's a day of the covering. It's another word for a day of the covering. Kaya Hakipurim is like to cover. Parang gina-justify mo yung tower. Parang kino-cover up mo. Uh, that's one way of looking at it. So, again, futuristic event ng Yom Teruah is the coming of the Messiah as king. Siya magiging king sa millennial kingdom for 1,000 years. What about Yom Kippur? Marami ito. Ang Yom Kippur, simula pa lang sa judgment ng ginudge niya yung si Adam, si Eve, saka si Satan doon ginudge na niya. So judgment yon, another judgment. Kasi madalas ang judgment, mga kapatid, mga kaibigan, if you really know the Bible, if you study the Bible, most, if not all, most confirmed days ng mga judgment is laging feast. Laging feast day. Um, um, Mga and usually mga big events big events. na na Yeah, mostly is appointed time. tumutugma siya sa mga piyesta ng Panginoon. Yeah, sa mga either katulad na lang ng yung Great Flood, Sabbath 'yon, Sister Deb. Sabbath, ang judgment was Sabbath. So, kaya sabi ng Panginoon, you pray that the day of the coming of the Messiah is not a Sabbath or winter. Kasi it's gonna be difficult for everyone. Wag kang technically, si Noah was 1 week o one Sabbath na doon na siya sa ark, doon na sila, wala pang flood. Kaya by the time of the flood, wala na talaga sila ron. 1 week na silang nasa loob. Hindi sila pumasok ng yung may malakas Naghihintay na na ulan, sila. papasok. Hindi. 1 week sila ron. Kaya nakalagay doon, La Shabbat eh. So anyways, Yom Kippur, ang isang monumental event din dito, ito yung time na pinagkanulo si Joseph ng kanyang mga kapatid. Tapos binenta nila, tapos
ah, pumatay sila ng goat. Pinunit-punit nila yung colored na ginawa ni Jacob para kay Joseph. Tapos dinip nila yung blood ng goat. Pinakita nila, ito si Joseph, oh, kinain ng mga wild animals. Ganon. So, at because of that, namatay si Dina, namatay yung isa pa nilang kasama sa bahay, isa sa mga asawa ni Jacob. So maraming namatay yung during that time. Ang ano ni na talagang grabe ang ano. So, ang parusa dapat magsisi sila every Yom Kippur mula that day hanggang hanggang Millennial Kingdom. Oh, magsisisi sila. So, and that includes us, lahat tayo, no? So, pero ano naman ano pang ibang mga monumental event dito? Marami pa. Uh, Again, yung mga judgment happens. It's believed na yung destruction ng Sodom and Gomorrah happened on Yom Kippur. So, that's that ano. Sa Yom Kippur hindi tayo kumakain kasi nag-ano tayo, nagfa-fasting tayo, prayer and fasting. Ano naman ang monumental event in the future? I mean, prophetic event. Ito yung Judgment Day. For one, ito yung tribulation. It's the whole period of tribulation ang ano yan, ang representation. And even more, yung final judgment. No? So, yan yung, yung Great White Throne. Yung Sukkot, ano naman ang Sukkot? No? For one, ito yung time na nag-meet si Jacob sa si Esau at nagkabati na nga sila. Si Jacob, nag-create siya ng mga suka, mga bahay-bahay ng mga para matakpan para hindi mainitan yung mga animals niya. At sa malayo, parang city, kaya tinawag na Sukkot yun. Naging Sukkot, ano. So that's that. Pero ang malaking event talaga na bakit dwell tayo sa mga suka is dahil sabi ng Panginoon para maalala ninyo na ang children of Israel lived in suka for 40 years. So yun yun. At, but ito yung ano, yung kapanganakan din ni Yeshua. Yes, actually that's the biggest thing. Dahil Then, ito nabanggit yung Emmanuel. yan, no. Emmanuel, Ito God yung with us. kapanganakan ng He Panginoong dwelt with Yeshua. us. Oo. Ngayon, marami yan. Noon pa man, Sister Deb, bata pa ako, nababasa ko niyan, narinig ko na hindi Christmas, sabi nila, pero sineselebrate pa rin Christmas. Pero sabi nila, kailan pala? Mga around September, October, sabi nila. Pero hindi nila alam kung bakit. Ngayon, tayo, alam na natin kung bakit. Kasi nga, appointed feast ito. Um, Mm. Prophesy ni Isaiah na ang Savior ay Emmanuel. Pero ang pangalan ni Yeshua ay hindi Emmanuel. Emmanuel means God with us. So ang sinasabi pala is yung timing, saka yung presence of God Himself. So yun, ano? That's one. Second He is, tabernacle with us. God tabernacles with His people. Pangalawa, laging appointed time ang Panginoon. Mm. Pangatlo, sa timing ng Acts. Sorry, ng Luke. Sa Book of Luke, nakalagay doon na nung nag-declare yung angel na magkakaanak si Zechariah, si Elizabeth kay Zechariah, nagpakita ang angel sa temple. Kasi si Zechariah ay from the tribe, from the division of Abijah, 8th division siya. Ang mga priest panahon nila David, pinati-hati yan into 24 divisions. Magsiserve ang bawat priest, pati Levites, ng 1 week. So yung Nisan 1 to Nisan 7, something like that, uh, provided na Sabbath nag-start yon, ay yung first division, followed by second division, third, fourth, fifth. So si Zechariah is on the 8th ng the 8th division. Tapos sabi sa kanya, mabubuntis nga yung asawa niya. Matanda na si Elizabeth. Di siya naniwala.
ayun na inalisan siya ng ability to speak. So alam ng mga tao, nakakita siya ng vision. So all throughout na si John ay pinagbubuntis, hindi siya makapagsalita. So ibig sabihin Ngayon, alam natin from the book of Luke sa mga gospel na 6 months ang difference ni Yeshua at ni John the Baptist. 6 months sakto 'yan. Ngayon makikita natin pag kinount natin from the time of Nisan 1, nag-count ka ng 7 days ng 8 weeks. Tapos technically that's gonna be parang 2 months, no? Pag kinount mo na ganun, yung 9 months period, Passover pinanganak Passover of Feast of Unleavened Bread, pinanganak si John the Baptist. 6 months after that is first day of Sukkot. 6 months ang difference nun. Kaya alam natin, first day of Sukkot si Yeshua. So, ganun lang kasimple yun. No? Ang dali lang tingnan eh. Oo. Kaya nga dineclare na, Zechariah is from the tribe of Abijah. 8 division. So, alam na natin. Kung alam mo yung division, yung function ng division, kakount ka lang ng 8 division from the beginning ng year, ng cycle. And then you count from that, ng 9 months, ang tatama siya is Passover or Feast of Unleavened Bread. 6 months after that, dahil sinabi nga na 6 months ang difference nila, di shoot na shoot talaga sa Sukkot. Wala nang paano ka palulusot dun. Di ba? That's one. Another thing is that big feast yun, required ang lahat ng men to appear before God. So, righteous person si Joseph. From Galilee to Jerusalem, to Bethlehem, napakahaba no, nalakad para sa isang buntis na manganganak. Hindi mo gagawin yon kung righteous ka. May reason si Joseph. Para ang firstborn son ay ipapanganak sa Jerusalem, hindi sa Galilee. Tapos kung mahahabol nga na mga makapanganak sa kapistahan ng Panginoon, kung sino yung pinanganak ayon sa belief ng mga sages, kapag pinanganak ka o namatay ka sa appointed time, either Sabbath or feast, blessed ka. Pag nabuhay ka ron o namatay ka, pagkapareho, double blessing ka. So si Yeshua, nabuhay siya on the first day of Sukkot. Sabbath yun eh. Pag tiningnan mo, Sabbath na yun, special Sabbath na yun, tapos regular Sabbath pa, kaya double Sabbath siya. 8 days after that, Ishimini Atzeret, which is another appointed feast, special Sabbath ulit. Sabbath na naman. Yun naman is circumcision niya. So, buong buhay ni Yeshua is surrounded by appointed times. Hanggang pagkamatay niya, namatay siya on the Passover, nilibing siya on the Feast of Unleavened Bread, nag-resurrection the first fruit. Nung yung 40 days siya na nagpakita sa mga tao, 10 days before the Passover, the Pentecost, nag-ascend siya. Alam mo ba, Sister Deb, kung anong araw ito? Pag kinount mo, it's also a Sabbath. Kaya kasi sinabi nila, 2 miles walk lang sila. Naglakad sila ng 2 miles kasi yun ang limit ng Sabbath walk. More than that, you're violating the Sabbath based on their tradition. Kaya nag-walk sila ng 7 miles, tapos doon nagpaalam si Yeshua, kinuha na siya sa clouds. So on the day of his appearing, disappearing, which is ascension, is a Sabbath day. So most likely, his coming will also be on the Sabbath day. Nag-resurrection on the Sabbath day. Nabuhay siya on the Sabbath day. Di ba? So, pinanganak siya on the Sabbath day, nabuhay siya on the Sabbath day, nag-ascend siya on the Sabbath day. Kaya it's very important yung Sabbath, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi it's a big thing na lahat nakapoint doon, lahat ng bagay
na patungkol kay Yeshua sa Bible and the salvation of mankind. Um, pero ito ang gusto kong ano no, i-mention. Ang prophetic event ng Sabbath day is the seventh day, di ba? Is actually the millennial kingdom. Bakit? Kasi from the time of Adam to the time of Yeshua is around 4,000 years. From the time of Yeshua to our time is about 2,000 years. So malapit na, di ba? So 6,000 years na. On the seventh day or the 7,000 years, yan yung millennial kingdom. So when we celebrate, kapag in-observe natin ang Sabbath day, we are actually nire-recognize natin and nilook forward natin ang millennial kingdom. Dinideclare natin through our action. Pero kapag Sunday ang sineselebrate mo, ewan ko kung ano yung, ano yung meron nun, di ba? Oh, dito nag-resurrect si Yeshua. Hindi siya nag-resurrect on Sunday. Na-discover lang siya. Very clear ang Bible na siya ay nag-resurrect on Mia 2 Sabatu. Hindi sa Himera, hindi sa Protos Himera and Abdomada. Ang Greek po ng first day of the week is Protos Himera and Abdomada. Ang nakalagay sa Bible sa Greek is Mia 2 Sabatu, meaning one of the Sabbath. Pinalitan lang para ma-justify na Sunday nga. Pero hindi po Sunday ang nakalagay sa Bible. So, just to let you know, no? Anyways, again, Sukkot, ano? Ito yung time na ito yung millennial kingdom. Pero meron pa sa Acts, I mean sa Revelation chapter 7. Sa Revelation chapter 7, maraming mga multitudes naka-white, may mga dala silang mga palaspas. Mga lulab actually. Hindi siya, hawig na rin ang palaspas pero actually it's a lulab. They are praising God. You know, wino-worship ng Panginoon. This is actually a show ng Sukkot, no? It's a Sukkot. Also, sa futuristic event sa Zechariah, sabi doon, pag hindi pumunta ang Egypt hindi nagpakita sa Panginoon sa Israel on Sukkot, wala silang ulan. Kapag ang pamilya hindi pumunta sa Sukkot, wala silang ulan, wala silang blessing. So, required lahat pag-observe ng Sukkot. So, that's something. No? It's very interesting kasi lahat yan nagpo-point out into something eh. And again, yung Shemini Atzeret is one of the feast na connected din yan yung 8th day ng Sukkot. Ang ginagawa rito is nare-reset yung Torah. Balik na naman sa Genesis 1. Okay? So ibig sabihin, ito yung reset. Ito na yung new heaven and new earth. Reset na, bago na. New beginning na ito. Wala nang kasalanan, wala nang ano. It's way better than the millennial kingdom. Kasi ang millennial kingdom is limited. Yes, it lasts for 1,000 years, pero hanggang 1,000 years lang. After that, meron na naman kaguluhan na mangyayari. Sa new heaven and new earth, wala na talaga. It's a complete perfection. Kaya nga, Genesis 1:1, beginning na naman. In the beginning, God created the heavens and earth. So, it's very interesting kung tayo ay nag-observe ng appointed feasts, maiintindihan natin, no? Maintindihan natin bakit natin kailangan gawin ito, no? So, it's something na I want everybody to understand, no? Hopefully ma-capture yung essence ng mga appointed feast. Kasi ako dito very passionate ako dito sa mga appointed feast ng Panginoon kasi it's the God's timeline for man's salvation. At saka yung ano niya, kaya importante yung alam din natin yung Hebrew calendar Yeah. kasi doon nakabatay kung paano mo
ita-timing Mm. yung bawat piyesta ng Panginoon. Hindi sa Gregorian calendar. No, not in Gregorian calendar. Pero isang blessing din, kaya kinip ng Panginoon ang remnant ng Israel kasi sila yung parang alarm clock natin eh. Nakikita natin pag Mm, ginagawa na nila, oh, gagawin na pala natin to. We may not know it, pero tama kasi Sister Deb, dapat alam natin ang calendar. mm, Pero not everybody has access to that. Pag yeah. nakita natin ng mga kapwa natin Hudyo na they're doing it already, then alam na natin. We gonna do Mm. it too. Oh, ganun lang Kaya yun eh. lang, Brad, meron ding mga grupo na may ibang calendar. Ayun nga eh, mahilig iba lumihis eh. So, May mga pagpagulo pa siya. Enochian calendar, mga ganun. Pero Kaya yung ito, Israel lang ang ano natin, dapat Israel, makabulo kaya ko nga sa sila inano eh, inilagay dyan eh. So, yun ang ano ron eh. Sila ang keeper ng ano eh. Sila ang keeper ng mga ordinansa. Sila ang keeper ng Torah. at Sila ang yung keeper ng covenant. covenant. Yeah. So they know. They Kaya know. nga, parang nakikiangkas lang tayo sa kanila. Yeah, no. Yes. Yun ang ano ron eh. Dahil sila yung, sila talaga yung nag-ingat ng Yeah. mga utos ng Panginoon. Nakalagay yan sa Roman Covenant. din. Oh. So Yeah. sila yung ano ng ano, sila ang pinagkatiwalaan nun. Kumbaga sila yung lead, sila yung lead. Sunod tayo. Hindi tayo ang Oo, lead. tapos may grupo na dinidiscredit ang Jewish practices dahil i-claim na sila yung tunay na Hudyo. Well, they can say all they want, right? That's part of anti-Semitism pa rin yan eh. Kapag Yeah. dinideny mo ang mga Jews sa kanilang Jewishness, that's anti-Semitism pa rin. Hindi So, rin doon yan tayo naiiba. ingat. Kasi ganito yan eh. O fake sila. So ano pala sila? Wala silang personality. They should not be in the land. Di ba? Ganun yan eh. O anong gagawin mo dito yung mga Kaya taong to? lang, Di ba? inisip ko lang din ba, kasi na tinuro mo ito sa akin na, inano ko rin na, just respect everything kasi nga kahit ang kaaway ng Panginoon ay hindi basta-basta pinagsasalitaan ng masama ng Yes. mga anghel. Yeah. Hindi. Nalala ko si Angel Arcangel. Michael. Michael. Michael, yeah. The Lord rebuke you, Satan. Sabi The niya, Lord rebuke agaw you niya. sa ito. Hindi niya sinabi, ang Oo. sama-sama mo, ang pangit ang Oo. ugali mo. Oo. Walang ano eh. Puro ka pagsisira. O, Pero puro, ginawa puro, lang yan. The puro Lord rebuke kasamahan. you. So, Oo. nakatutok Oo. palagi ako sa gano'n Oo. kapag medyo nagiging masyado akong nagpupunan sa mga ibang grupos. Inaano ko na the Lord will rebuke them in due Kaya time. nga eh. What is very interesting is kahit ang demonyo, hindi tinawag ng demonyo ng mga ano eh, ng Panginoon Oo, o ng ano, demonyo oo, ka, hindi ganoon eh. Hindi. oo. Pero hindi niya pinapangalanan. Hindi niya, Kinakausap lang niya. away from me Satan. You have no Oo. anything on me, sabi Oh, niya. sinabi yun ni Yeshua. Sinabihan niya Jesus sa ano eh. Bautista. You only know the minds of men but not of God. So, lumayas-layas ka nga, sabi ng Panginoon. Eh, Pero hindi niya, hindi niya hindi niya ina-accuse na sinabihan ng masama. may araw ka rin, parang gano'n, no? Yung mga gano'n, Oo. may araw ka rin, no? Kundi, yari ka sa akin, mga gano'n, no? Sinungaling ka talaga. Hindi mo Oo, sinungaling. talagang Pero ikaw alam mo talaga, yun, wala nang, sinungaling. Kaya Oo nga, dapat, kaya sabi ko, ingat-ingat din tayo sa uh, pagsasalita talaga. dapat Ang walang lasyon basehan hara. talaga natin. Walang Magandang lasyon hara. basehan natin ang Torah ng Panginoon. Yan. Okay, So, wala na so yata tayo oras, ano? Okay, so bago po tayo magtampos, in summary, sinalakay sa atin ni Brother Richard yung purity instructions ng Panginoon tungkol sa purity and sanctification ng mga pari ng Israel at appointed times ng Panginoon, Passover, o Pesach, Pentecost, Shabuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur at Sukkot. And then, binanggit din, tinalakay din sa ating Torah portion ngayon, yung instructions para sa pangsindi ng menorah, paggawa ng bread of present sa loob ng templo, at binanggit din ang tungkol sa an eye for an eye, which is, uh, because of this, naging iba yung interpretation ng mga taong gustong sumunod, ginawa nilang literal, pero ang ibig sabihin pala nito ay compensation o pagbayad sa mga atraso sa kapwa. Bawa kung
nasira mo yung gamit, papalitan mo yung gamit. Tama, Biblical Brad? restitution. Ah, Biblical restitution. Okay? So, napakahalaga po na patuloy natin pag-aralan ang Torah ng Panginoon upang maunawaan natin yung kanyang kalooban sa ating buhay, sa yung kanyang timeline para sa Israel at sa lahat ng kanyang mananampalataya. At ito rin po ay paghahanda rin. Sabi nga, ang paghahanda ay nagsisimula sa pagsunod sa instruction ng Panginoon. And sa ayon po sa Deuteronomy 10, chapter 10, verse 12 to 13, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good." So, ang instructions, utos ng Panginoon, ay hindi para sa Kanya, kundi para sa ikabubuti natin lahat upang pagdating ng, sabi nga, before the judgment millennial, kasama tayo sa millennial kingdom ng Panginoon. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pag-usapan namin ang patungkol sa mga kautusan ninyo na dapat kami maging banal sa aming pamumuhay, sa aming mga pagkilos at gawa. At higit sa lahat ay ma-observe namin ang iyong mga palatuntunan patungkol sa mga banal na araw, mga appointed feasts, na kung saan ito ay dapat naming i-celebrate at wag namin gagayahin ang mga kapistahan ng mundo. Ito ang dapat naming gagawin. Panginoon, nawa ang inyong salita ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay maunawaan at maisabuhay. Pinabalik po namin sa inyo lahat ng mapurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Okay. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakech Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'ikunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you favor. So, tandaan po natin, patuloy nating i-enjoy ang araw ng kapahingahan, ngayong araw ng Sabat. At ang ating pong tinakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light in Israel Social Ministries, at ganun din sa Facebook page ni Brother Richard Pinoy Messianic. I-follow niyo po kami at patuloy na i-share po natin yung mga lessons na nakapaloob sa ating Facebook page at tandaan po natin ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ako po yung lingkod si Sir David Sorrello with Brother Richard Sisan na kabilang niya na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.